Okay, si Doug Collins at saka si Vince Carter, a few inductees of the 2024 Naismith Hall of Fame. So, magbibigay lang ako ng point of view rito. No? Si Vince Carter, wala siyang NBA championship. Hindi ko matandaan kung nag-MVP to, pero he led teams. No? Ah, marami nga nagsasabi, next Michael Jordan. Nandun yung scoring prowess, yung athleticism ni MJ kung by comparison lang. Nandun din yung hunger because fundamentally sound because he learned the fundamentals of the game in North Carolina, the same school na pinanggalingan ni MJ. No? But siguro talagang hindi lang siya pinalad na manalo ng championship. I wonder kung nag-MVP siya. Hindi ko na matanda kung hindi ata din siya nag-MVP. Pero ano yung makikita mo? Yung yung pwede ka namang maging magaling na player because he never asked help. He let the GM do their jobs. Kumbaga, sige, bubuhatin ko kayo hanggang sa kung saan tayo makarating. And Vince Carter is played 22 years. Siguro, kung hindi lang nag-COVID, mas mahaba pa sana ilalaro ni Vince Carter kung hindi nagkaroon ng COVID eh. Yung last season niya sa Atlanta dahil nagka-COVID na nun. Pero kung hindi, mas mahaba-haba siguro yung last year ni Vince Carter. I mean, there's more to life than championships. Although yung professionally, kaya ka kinukuha dahil para manalo ng championship. Pero kung hindi, other aspects of being a professional is meron si Vince Carter. So yun yung dapat nating maintindihan. Because Vince Carter is never cried, never whined. Hindi niya sinasaywar yung mga kakampi niya. He's saywaring opponents. Sinasaywar niya yung kalaban but never his teammates. He motivates teammates. Kumbaga parang half man, half amazing. Kumbaga sinasabi kung kakampi ko to si Vince Carter, dapat ganito ako. Kung gusto kong tumagal sa NBA. Yun naman ang punto sa NBA eh. Tumagal ka and consistent. Hindi yung hindi yung sa final, hindi ibig sabihin natalo, okay. Dapat may championship yan si Vince Carter eh. Kaso, napakalakas talaga nung Shaq Kobe Lakers eh. Yun yung dahilan bakit hindi siya nanalo ng championship sa New Jersey. Na 4-0 sila nun. Dahil napakalakas ni Shaq. Wala silang panapat kay Shaq no. And then ito naman si Doug Collins. Ito yung coach na nagpakita na kung bakit GOAT si Jordan. Bakit siya tinatawag na GOAT? Because siya yung nagpakita individually kung anong kayang gawin ni Jordan as a player. Of course, Jordan won championships with Phil and with the triangle offense. Pero when Jordan as an athlete, Doug Collins ako. Doug Collins yan. Kasi, tingnan mo, may dalawang klaseng coach sa basketball para sa akin eh. Na pwedeng nasa isang coach lang. May coach na palalabasin yung individual talent mo, defense and offense. Meron namang coach na hahayaan kang maglaro in an organized pattern, in an organized system na mananalo ka ng championship. Pero yung dalawang yun, pwede nasa isang coach. Pero kay Jordan, magkahiwalay. Si Doug Collins yung nagpalabas ng individual talents ni Michael Jordan. Kaya nga nabuo yung Jordan rules. I mean, it's about time na nasa Hall of Fame na to si Doug Collins, matagal na. Ito yung yung silver ata yung USA basketball nung 1970s. 1972 if I'm not mistaken yung hindi nila kinuha. Nakatago pa rin yung medal nila dahil hindi nila kinuha, hindi nila matanggap na hindi sila gold.
Kasi back in the day, hindi pa NBA players yung pinapadala ng NBA. Amateur players pa lang. Way back 1972. At saka itong si Michael Cooper. Alam naman natin, isa sa pinakamagaling na defender to, isa sa pinakamagaling na player ng Showtime Lakers. No? Dapat nasa Hall of Fame na rin to, matagal na. Kaya maganda tong 2020 class of 2024 no? Marami ang dapat noon pa nasa Hall of Fame pero ngayon lang napasok, but still better late than never. So, yun lang po.